katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago ba na-kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco, nagkaroon ng laman, 241 million from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping, petitioner, Mayor Baste, archive. Tama? Anong gagawin natin? Yun po, kaya nga po ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Magandang umaga po sa inyo, Attorney, Madam. Ako po si Kenta ng DWTR 96.7 FM at the Prime News TV na Jari pa. Nakikita niyo Attorney, ako ay naniniwala kayo dyan sa PDP malungkot. Kapag wala na akong nagdumura. Sigurado po ako yan. Attorney, nasasabi yung pala kanina. Wala akong karapatan yung ICC na traktin itong si Pangulong Digong Dapangi na Duterte. Bakit po wala yun? Inanong Panginoon siya. Bakit? Ano ginagawa nyo? Bakit? Meron mo bang nakatuan doon sa nagdalaw sa kanya? Bakit hindi mo lang huli? Wala akong napalitan na rin eh. Samantala pagka-ordinaryo, suspektan, nakakulong na kagad. Ito, presidente ho yung pinadala mo. Sinabi mo, kidnapping, bakit wala akong napapalitan, nakakulong. Kaya mo siya magkulong. Sir. Sir Red, sino po ba yung ombudsman ngayon? Ano mo, sigurado mo. Sino wala yun? Wala kang alaman yun. Nasagot mo na yung tanong mo. Diba? Tapos na yung tanong eh. Kasi kanino ka ba magpapile? Saan po bang tayo korte nagpapile kapag ito ginagawa ng mga matataas na posisyon sa lipunan? Sa ombudsman, hindi po. Nag-file po ang aming side ng kidnapping. In fact, it was Baste Duterte who was the petitioner at ang legal representation ay sila Attorney Tonyo na aking partner sa law firm. Tama? Na-file po. Naka-card din po. So, hindi po kami pwedeng pagsabihan. Alam mo po yung tanong nyo ay wala namang talim. No? Pero hindi naman po pwedeng sa amin pa isisi yung inaction ng government. Dahil kami po ay galaw ng galaw. Reklamo po kami na reklamo through the proper legal process. Sa katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago ba na-kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco, nagkaroon ng laman, 241 million from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping, petitioner, Mayor Baste, archive. Tama? Anong gagawin natin? Yun po, kaya nga po ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Okay. Di ba meron tayong batas ang kapangyarihan ng tao? Ba't kaya natin gamitin yung people's puppet, people's arrest? Kaya nga po tayo nandito. Dahil sa November 16, ina-announce natin yung people power na gagawin natin. Tayo po ay mananawagan. Dahil po, ginawa na nga natin ang lahat. Yun po ang totoo. Ginawa na natin ang lahat. We did everything to the proper legal mechanisms. At wala pa rin nangyayari. Maraming salamat. Alam ko po, taus-puso yung tanong ninyo. Alam ko po na ito yung hinihintay ninyo yung sagot. Sinasagot ko po. Nililinaw ko po sa lahat na nakikinig. Ginawa po namin ang lahat para pauwiin si Pangulong Duterte. Pero wala po tayong magagawa because fait accompli. Nagawa na eh. Nadala na sa doon. Wala na sa saklaw ng Pilipinas. Kaya nga bago doon, ginawa din nila ako natuloy ng lahat para pigilan. Si Atty. Lambino nga eh, naakusahan pa na nagbibigay ng maling impormasyon. Kasi nga, di ba, mayroon ng balita na lalabas na yung TRO. Biglang ewan ko na kung ano nangyari. Nagkamali-mali ang mga chinismis sa amin. Lahat naman kami desperado na magkaroon ng TRO dahil mahal natin si Pangulong Duterte. Hindi lumabas yung TRO. Pero we tried. We tried.
Nasa front line si Atty. Lambino, nandun siya. Naghihintay sila ng tiyakuwalan natin. Tama? We did everything that we could do. This is our last act. And it is still legal. Siyempre, sana ko, sumalit sa inyo kaluluwa kapangyarihan ni Pangulong Duterte. Pakinggan na ako yung taong mga gumawa. Before natin nais lamang namin i-introduce at corporate dito na kapisan Because this fight is not fight of PDP, of Jimmy Bondoc, Attorney Jimmy Bondoc, or kahit sino po. Ang ating pong ginagawa ay laban at panawagan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung mapapansin niyo po, dito po sa ating pong logo, nakalagay po dito that ang bawat tinig ay mahalaga. Bakit po tinig? When you say tinig, it's parang maliit na boses na hindi nadidinig. Ngunit, pag ang bawat tinig ay binigyan mo ng pagpapahalaga, ibig sabihin ito'y papakinggan, uupuan, hihimayin, papalitaktakan natin yan, upang mapag-usapan, ang tinig ay magiging isang malaking boses. Kaya, sa tulong po ninyong lahat, alam ko ang mga bagay na mangyayari o mga magiging kaganapan sa ating pong bansa is magiging malaki ang magiging bahagi ninyo dito sapagkat this fight is not fight of anybody na parang individual, kundi ito po ay fight ng Pilipino upang manindigan ang bawat isa para sa katotohanan, ngunit nakalatag na ang katotohanan, wala pa rin galaw. Ano pa po ba ang dapat nating antayin? Kailangan natin ng kailangan po natin this time ng isang bagay na mas malinaw. Kasi habang kinakalkal natin, tinatanong natin, at habang dumadami yung mga participants nila o kinatawan sa kwentong barbero, lalong lumalabo. Saan ka nakakita? Nandyan na lahat nakalatag, witness, kung saan naganap, yung mga material na ginamit, may larawan, date, may mga taong involved, umamin, pero ano nangyayari? Bigla mo ibabato sa ibang lugar? Let's stick to the issue. Kahit isa lang muna ang issue, one at a time. ngayon itong issue na naging mainit po sa ating mga Pilipino Na inaantay natin na magkaroon ng mas malinaw at maliwanag na kasagutan. Siguro this time, isang tabi natin, okay, kung baga kay Katunying, sorry na-build up ko siya, punto per punto. Ang nangyayari, bawat punto, ililihis, iba na namang punto. Anong punto ang pupuntahan natin ngayon? Ano yung nangyari? Baksak na ang ekonomiya, ang taas na ng dolyar, ano na? So, alam nyo, sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga sa media, mga vloggers, malaki po ang inyong role dito. Sapagkat tulad po ng nasabi natin, ang tinig ay napakaliit. Kahit sumigaw na sumigaw yan, hindi pa rin naririnig. Nandyan na, malinaw na katiyakap, ito na ang nangyari, may witness. In fact, ang dami na pong nagpapakamatay at namamatay. Pero lagi ko po sinasabi at uulit-ulitin ko, kahit po kami nababash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, ano hindi ututo? Eh, binoto nyo nga? Hindi po. Tayo naman po ay mapagpatawad. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero sabi nga nila, bilang isang leader, dapat iporma mo, we can forgive you kahit 1,000, 1,000,000 mali. But make sure na yung mali yun ay iba't ibang klaseng mali. Because pag paulit-ulit yung isang mali yun, ano pong tawag doon? It's a sign of capital S. Kayo na po magsabi kung ano po yung S. Pakilakas po. Save lang. Di po ba? Opo. At saka, sa inyong lahat po dito, alam naman po ninyo ang partidong PDP, napakasimple lang po. Wala po kaming maraming resources. Nagtataka po kami, bakit ang daming nagdadamay at
We are talking about millions of peso, mga pinanser. Ano yun, para ilihis ulit ang usapin? O hindi pa pwede tayo magtulungan, magkapit-bisig kahit walang pera para pumilos at manindigan sa tama para sa ating bansa at sa ating mga kababayan na magpahanggang ngayon nakalunod pa rin sa tubig? Tapos you will deny yung usaping flood control? My God! We are talking about trillions, billions of peso. Pagkatapos yung flood control, flood lang meron, nawala yung control. Siguro because of that, tayo rin mga Pilipino, nawawala na rin po yung control natin dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi nilang dahilan. Maawa tayo sa ating mga susunod na henerasyon kung ipamamanap pa natin yung paikot-ikot na nakakahilong dahilan na hindi natin makuha yung tunay na dapat gawin para maiangat ulit yung mga nawawala dito sa ating bansa. Sabi nga nila, ang usapin natin kanina is all about flood control, right? Kung saan may baha, doon may kurap. Malinaw. Kaya nagtataka ako, bata pa ako, may mga lugar dyan, somewhere in Luzon,